co-host for these 2 episodes ay isang kilalang personality sa larangan ng sabong. At ang kanyang nom de guerre ay Emerald. At kilala ng lahat ang aking kasama, past president po ng Rotary Club ng Grace Park, si June Topacio. Good morning, June. Good morning din, Joey. Salamat sa pagbisita mo rito sa farm ko. Ako'y natutuwa at naalala mo ko. Lumalaban po to sa World Slasher Cup 1 and 2. Tapos yung NCA. Ang ganda ng score mo dun sa idol yung World Slasher Cup 1, 7 points. Halo yun. May local na broodcock at saka karamihan doon, Gerald Allen. Itong si Gerald Allen, Amerikano ito, siya yung may-ari ng Bell Farm sa North Carolina. Marami na ako nakilalang Amerikano dito sa farm mo, June Si Sammy Ramsey, tapos si Jim Cody, nakita ko rin dito. Dahil noon, pinag-breed kaya niya. Kumusta naman yung breeding ng Amerikano vis-a-vis pagka ang tao mo ay mga Pilipino? Kasi gusto kong makakita kung paano nagbe-breed yung Amerikano, si Jimmy Cody. Kaya hinire ko siya sa loob ng 1 taon para ipag-breed ako. At nakapag-breed naman siya, mga around 700 na stag na produce niya for 1 year. At saka humayra ako ng isang trainer na Phil-Am, ang pangalan niya si Nick Smith. From Kentucky. Maayos sana yung batang yun, maayos. Kaya lang medyo bata pa, marami pang distraction sa buhay. Kaya nag-umpisa mag-breed si June Topacio. Dahil one time, kinumbit ako siya sumali sa RGBA. Sabi niya, Joey, paano ko sasali sa Stag Derby? Ang mga breeder ko nasa North and South Carolina, nasa Kentucky. Siyempre, hindi naman ako pupunta ron. So, ang ginawa niya, nag-hire siya ng Amerikano, dito nag-breed. Well provided naman dito. May housing, may tigaluto, may labandera. Kaya maayos ang production niya. And then, ano masasabi mo sa mga Amerikano? Kasi, puro, alam ko, karamihan na nilalaban mo, mga American Fowls ano sila as breeders? Mas tutok ba sila? Mas kabisado nila ang linyada or what? May nakuha akong technology sa kanila, yung paghipo, yung selection ng broodcock at saka ng mga brood hen. Yun ang natutunan ko. Sinasalat yung mga buto, ganyan yung mga buntot. Kaya yun ang nakuha ko sa loob ng 1 taong tumigil siya rito. Ikaw, Joey, hindi ka ba nagkakaproblema sa breeding mo? Alam niyo naman ako mismo tutok. Ako mismo nagbi-breed, battery type, nandun sa isang bodega ko sa Valenzuela. Tapos yung mga linyada, tawag dito, single mating. Kaya nakikita ko yung direksyon. Pagka yung mga anak, karamihan talo, binubura ko na yon. Pagka namang puro panalo, sinesave ko. Tapos kinikilala ko yung mga inahin na kung tawagin ko yung mga golden hens. Dahil yan yung mga nag-aanak ng 4, nanalo yung 4, very good. Nanalo yung 3, natalo yung 1, okay pa rin. Pero 2-2, next year, hindi na kita kilala. June, alam ko, last time, meron tayong dinala sa Coron, tapos may bago ka pa yatang mga farms ngayon. Ano ba ang discarding ginagawa mo ngayon? Because alam ko, seryoso kang lumalaban. Seryoso na itong pagbibreed ko dahil kaya nag-import ako ng mga maraming materyales. Kumuha ako kila Sammy Ramsey, kay Gerald Allen, kay Gary Gilliam, kay Oscar Akins. Tinitingnan ko ang production ko ngayon. So far naman, maganda naman ang production ko ngayon. Siguro baka makaproduce ako ng mga 800 stag. Pero ang nag-care nitong breeding ko, si Dr. Xavier Nuque. Siya ang palaging once a week napunta rito. Kung wala siya, baka hindi ako makabreed Dahil weekend, tayo weekend breeder Kaya ngayon maganda ang breeding ko ngayon. Marami rin akong nakuha kay Norman Rockwell. May mga itim diyan na naiwanan at inilaban ko, nanalo sa Araneta at saka nanalo sa Pasay, parehong international. Marami rin akong breed noon, yung mga itim ko. Kita nyo mga kabakbakan, ang dami niyang breeder. Gerald Allen, sikat, di ba? Jimmy Cody. Tapos si Sammy Ramsey. Ano pa kaya ni Elizabeth Ramsey yon? Hindi ba kamag-anak yon?
Alam mo itong si Sammy, mag-ama ito, pinuntahan ko sa North Carolina. Muslim binibreed to gray. Nakikita ko ito sa sunset, palaging champion. Itong si Sammy Ramsey. Kaya bilib ako rin sa mga gray niya. Kaya ngayon, nagbe-breed na rin ako itong Sammy Ramsey. Hindi siguro related dahil puti ito eh. Kaya mga kabakbakan, na kami muling magbabalik. Huwag kayong aalis. At sa aming muling pagbabalik, bakbakan na! Mga kabakbakan, alam niyo, pinag-uusapan namin kanina itong si Xavier Nuque. Ito ang chick boy kasi, si Dr. Xavier Nuque is joining us for our, itong usapan namin dito. Doc Xavier, alam mo, si kaibigan ko si Jun Topacio, O ilalagay ko na sa aso yan. dati to puro imported ang nilalaban, but this time seryoso na ngayon siyang nagpaparami ng mga locally bred chicken, ano, with your help. Ano bang ginawa mo na ang dami niyong mga sisiw ngayon? Una, ayaw niya nung ibibreed namin yung pullet sa nakita niya nagkasakit, nagkasipon, kahit yung broodcock. Ayaw na ayaw niya. Sinabi sa kanya, sir, sa aming practice talaga, yung kasing mga diseases ng poultry, usually yung mga mama, mga broodcock and broodhen, pag sila sinipon, may coryza o nagkahalak o nagkaroon ng mycoplasma, automatic natatransfer sa baby. Especially, pag nilagay mo siya sa incubator yung itlog na may mycoplasma, lahat ng itlog dun sa loob ng incubator contaminated. Yun ang iniiwasan. Kaya sabi ko, sir, tama lang yun na hindi lang keso imported, magandang bloodline, sipunin naman, hindi na namin talaga sila sinasama. Kaya nasasala timano sa egg pala. Nagiging carrier. Carrier talaga yung mga materialis na yan na nagkasipon, nagkahalap, pag nangitlog, automatic yung kanilang baby is sipunin din. Baka naman, yung mga chronic siguro, mga nagtagal lang sipon, baka yun ang bigat. Dito kasi sa amin, complete ang recording eh. Ultimong egg production, nare-record namin. Nakikita namin yung production, halimbawa, itong pen number 1, may history siya na sinipon na sinasabi mo nga gumaling. Makikita mo lumalaki yung mga sisyo nila hindi healthy. Kahit pa sabihin mo siya na gamot mo, ganun pa rin. Doon napakahigpit ni Mr. Topacio. Kaya nire-report namin, sir, ito pong mga egg na to, ang baba na chability, itong pen na to. Tapos itong pen naman na to, sir, halos lahat hinahalak yung mga baby. So, gagawin niya, sige, kalasing na ninyo yan, huwag na natin gamitin. Ganun po yung system. Kaya po na-eliminate namin talaga yung mga sakitin kasi sa itlog pa lang, sa breeder pa lang, na-eliminate na niya, pinatatanggal na niya, ayaw na niya, pinakakatay niya. O advice ko nga, pagka nga sipunin ng manok, mababae, malalaki, talagang wala na silang karapatang magparami. Hindi sila fit to fight, di ba? Ito namang yung mga tinetesting mong mga bagong breeds kasi I know na yung pagpaparami mo nito, meron ka siyempreng paborito dahil yung mga inilalaban mo mga talisain, alam ko yung 7-time winner hanggang ngayon nagpapanalo anak eh. Oo, yan yung online dito na tinutuloy-tuloy ko at lamang naman sa panalo eh. Yan pwede kong infusion din ng imported na talisayin din. So ito dito mo kinokross yung kamo, yung nakita mo kay Sammy Ramsey, no, na mga talisain kamo. Kinokross mo sa gray, ano lumalabas? Ito pa lang, bago pa lang, hindi ko pa nakikita, hindi pa nailalaban. Siguro itong Stag Derby, masusubukan ko kung mananalo, kung hindi. Oo. Kaya palang gaganda nito mga talisaing nakatali sa iyo, itong mga bagong harvest, ano? Oo, yan yung iba dyan, mga first generation. O yun namang iba, old line ko. Doc, respiratory lang ang delikado, pero yung mga kapansanan, okay lang. Okay lang yun kasi natitreat naman like coccidiosis, may bakuna yan eh. Yun, hindi namin inaano yung madaling magamot yung mga may digestive problem, pero yung mga respiratory problem, kasi iba yung lungs ng manok eh. Yung manok kasi may tinatawag tayong air sac, which is wala naman sa ating mga tao. Yung air sac na yun, parang salamin nila yun eh. Doon naglalabas-pasok yung oxygen eh. Kapag yun yung lumalabo, ibig sabihin ang manok tinatamaan ng mga CRD, mycoplasma, ganun. Kaya hindi namin sila pinalulusot. At saka yan talaga, natatransfer horizontal. Kumbaga from incubator hanggang baby. Kaya kapag nagpasok ka ng itlog na may tama ng mycoplasma,
automatic yung baby na katabi niya, kasama niya, tinatamaan din. Kapag ka yung incubator, tuloy-tuloy yung gamit, hindi mo na lilinis, hindi mo na disinfect, malaking problema. Dito sa aming sa silang, usually ang aming procedure, in every batches, talagang nililinis, pinupumigate ng potassium permanganate plus formalin, yung incubator, the hatcher, and the setter. Kasi nga sir, contaminated sila in every hatching. Kaya sir, napakahigpit namin dyan. Kasi kitang-kita mo, pagka yun, nire-report ko nga kay Mr. Topacio, sir, tingnan po ninyong batch na to, ang baba ng hatchability. O, tatanungin niya ako, bakit bumaba? Maaari nga po dito, nagkaroon tayo ng lapses sa cleaning ng incubator. Kasi nakikita po sir namin, kapag mababa ang hatchability percentage, automatic pati mga sisiyo apektado. Kaya pag mataas naman hatchability percentage, yung mga batches na yun, hindi sila sakitin, nabubuhay sila, maagap mo silang nire-ranging. Yun po yung nakita ko po lang na nagiging problema ngayon. Kaya merong mga labas na sisiw na alam mo na kaagad, masama yung bats dahil parang mamasa-masa sila na parang hindi sila masigla. Kasi pag makikita mong maraming mga wet, mga basa, maraming mga, Pusod. yes, mga bukas yung pusod, usually contaminated yung incubator. Kaya maganda ang ang breeding namin ngayon. By the way, ilang taon nga pala mga nilalaban mo, partner? Pagka imported, 2 taon lang eh. Nilalaban ko na. Pagka naman mga local, at least 2.5 to 3 years old. Yan ang katamtaman. Pagka naman matanda na, 4 na taon, mabagal na, mababa ng lumipad, mabagal ng pipihit. Hindi na rin ako masyadong ganado maglaban ng napakatanda. Lalo na may klase ng breed yung manok na imbis na opensang ang palo nagiging very defensive na. Masyado na silang parang ayaw na magpasugat eh. Masyado tumatalino. Masyado na. Lalo na more of a rounded. Ayaw ko na rin noon. I don't know if you will agree with me. Pagka yung mga hats na umabot na ng mga 3 years old, itong ganito, halos hindi yun maidiretso itong gumaganon. Nanonotice ko niyan, usually sa green leg. Nagkakaroon sila ng parang splay leg. Usually sa McLean. Ito pa pala Sir Bobby Pahabol, Sir Joey Pahabol. Ang isa pang nakita kong magandang sistema ni Mr. Topacio dito, ayaw niyang tinitreat namin na antibiotics ang mga sisiw. Usually, ang treatment ng antibiotics dito on the day of the hatching, 1 month before to range, yun lang. The rest, no more. Kasi, ang nakikita kong mga system ng ating mga kapwa mananabong, konting pumapalit ang panahon, o bibigyan natin ng antibiotics, o konting umiinit, bibigyan. Usually, nakikita ko ang manok, bumababa yung immune system pagka nasasagad sa antibiotics. Matipid pala rito, June. Pagka may sakit ng manok, kutsilyo maisin ginagamit mo, ha? Totoo yun. Ayaw kong magagamit yung antibiotics eh. Bakunahan mo na at kung mamatay. Kung minor lang at pag malaki na siya, pwedeng i-treat ng antibiotics, that's okay. Dahil malaki na sila eh. Sa bagay, mga kapakbakan, sa level na labanan nila, talagang ganyan. Kailangan the best of the best. Pagka naging sakitin, ilalaban mo pa ba doon sa level ng labanan nyo, napakagagaling ng mga kalaban. O mga kapakbakan, tayo magbabalik sa susunod na linggo at maganda pa yung pag-uusapan naming tatlo. At marami kayong matututunan. At sa aming muling pagbabalik, bakbakan na!